So yun, what's up? Good day mga katuka. So medyo makulimlim. Yan, kung mapapansin nyo, napakadilim ng ulap. So gusto ko lang po magpasalamat sa mga bagong followers ko, and then sa mga followers or solid supporters ko na nag-share at nagko-comment at nagre-react sa mga videos ko, sa mga bagong upload ko. At yun nga, update tayo sa ating gagawing pre-raffle. So basta by November po, mag-a-advise na lang po ako kung anong oras at saka anong araw. At yun nga po, November and then by December. Sa December naman po is pinagpaplanuhan natin kung ilan naman po yung pipiliin natin sa ating pre-raffle. Dahil nga sa November is 10 katao lang, and then yun nga, syempre by December is meron din tayo para maganda naman po yung ating pa-Christmas. Napakadami pong nagko-comment, nagme-message sa atin na sana sila yung mapili. So yun nga po, meron naman tayong system ng pagpili kung sino man po yung makukuha natin. Dahil nga is pre-raffle, so mag-a-advise tayo sa live natin kung ano yung gagawin. So para yun nga, prepare din kayo at saka makapanood. At least sa live, makikita nyo na syempre baka mamaya isipin nyo is may daya yung ating pagpili. Much better na manonood po kayo sa live na yon para malaman nyo at baka kayo pala yung mapili. Yun nga, bilang breeder, sa ngayon is nagpo-focus pa po tayo sa mga warriors. So syempre hindi pa po tayo gasinong nag-i-imbak ng maraming hen para gamitin nating bagong materyales. So ang iniipon muna nga po natin is yung mga warriors na pwede natin gamitin pang laro. At alam nyo naman, pagdating po sa pagbibreed talaga, pag lamang po ang babae, malaki na po ang lugi nyo. Kasi po ang price ng mga hen is hindi naman po talaga totally tumataas na katulad ng mga tandang na paghabang tumatanda is gumaganda ang presyo. Ang hen is naglalaro lang sa 4 to 7 something ganon siguro. Ewan ko lang po sa iba dahil sa base sa experience po namin nung kumuha tayo ng mga hen na ready to breed na is mga ganun po yung nagre-range yung mga kanilang price. At sa mga commercial farm dun sa malalaki na breeder, hindi ko lang alam po yung range ng kanilang mga hen. Pero syempre 'di ba minsan mga ang trial nila is 40 up something ganon. So meron namang 25. So depende rin po pala sa pagkukuhanan nyo nga ng inyong materyales. So ito nga pala yung ating mga 4 months old. So yun nandun po sa kabila kasi is 3 months old pa lang. Yan. So mas marami po yun sa kabila kasi ito naman po is nag-trial tayo ng una. So and then yun nga, napakarami po doon tayo kukuha sa mga 3 months old na mga hen natin doon. So doon po tayo babawas kasi napakadami po nila. At nga pala mga katuka, sa ating pag-pre-con at saka pagko-conditioning, so marami tayong pinupuntahan at saka tinatanong din ng mga mas ano po sa atin, mas may alam lalo na sa mga warriors. So yun nga, uulitin po natin yung day 1 nila dahil nga is merong mga error or syempre may kulang sa ating pagpe-prepare ng pagkukondisyon. So at least next month pa naman sila, magiging 8 months, so 7 months pa lang naman sila ngayon. So tayo ay uulitin po natin after a few days, mag-i-start na po ulit tayo sa 21 conditioning kung magkakaroon ng mas magandang development yung body build nila. Kasi nga is medyo nakukulangan po tayo sa balikat, medyo malaki daw po kasi yung kanyang parang gulugod sa may bandang puwitan. So ang kailangan natin is mapabukad natin yung kanilang bandang pakpak sa may bandang balikat. At so yun nga mga katuka, yan, tulog ang aking bunso, bagong gupit na siya kasi nga is sobrang haba na po ng buhok niya. At so yun nga mga katuka, sana po huwag kayong mainip. And then yun nga, basta wait nyo lang po yung advice ko kung kailan po tayo magpapalaro para enjoy naman. Basta by November and December, so dalawang ano po yun, para palaro, para mag-enjoy po tayo lahat. So yun lang mga katuka, please continue supporting Daddy Bean and please like and share and follow for more. Thank you.